Mahigpit daw binabantayan ng MMDA ang mga lugar sa Kamaynilaan na madalas bahain. Sa listahan ng ahensya, kabilang dito ang Sampaloc at Rizal Avenue Corner Arpapa sa Maynila, South Superhighway sa Buendia at paligid nito, may Silo Circle sa Boni Avenue at Calentong Street sa New Panaderos, Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Kasama rin ang Barangay Salapan at Balong Bato sa San Juan. Sa Quezon City, ang Barangay Doña Imelda, Damayang Lagi, Tatalon at Talayan. Sa Pasig City, ang Marikina River Basin at ang Laguna Lakeshore area. Mahigit 70 flood control projects na nga ang isinasagawa para tugunan ang problema sa baha. Nakatutok si Lay Alve. Bumuhos na naman ang malakas na ulan bandang alauna ng hapon sa Metro Manila. Sa Nagtahan Bridge sa Maynila, bumagal ang mga sasakyan. Gayon din sa Libis, Quezon City. Mabuti na lang, di nagtagal ang pag-ulan. Di tulad noong Martes nang magkaroon ng thunderstorm, kung kailan nagmistulang parking lot ang Espanya, Maynila. Dahil wala ng galawan ang mga sasakyan. Nagsuspindi pa noon ng klase ang ilang eskwelahan, pero dahil bahana, napilitang lumusong sa baha ang mga estudyante. Sinauna na ang problema ng baha sa Maynila at iba pang lugar sa Metro Manila. Mahigit 70 flood control projects ang ikinasana ng DPWH at local government units sa Kamaynilaan para tugunan ang problema. Interconnected lahat yan kasi ang tubig ay papunta lahat sa 273 waterways natin, estero. Ang tubig na magmumula sa taas ay papunta sa ating mga drainage inlets at papunta doon sa mga interceptors, kagaya nga nung sa Blumentritt. So hanggat di tapos yan, may flash floods tayo. 1.6 billion pesos naman ang pondo ng MMDA para sa pumping stations na humihigop ng baha. Ang flood interceptor na ito sa Blumentritt sa Maynila ang isa sa mga pangunahing flood control project ng DPWH dito sa Metro Manila. Inaasahan kapag natapos, malaki ang maitutulong nito para maibsan ang pagbaha dito sa Manila area. Sinimula noong nakarang taon, may lalim itong 3 metro, lapad na 6 na metro at habang 3.3 kilometers. Dadagdagan daw nito ang kapasidad ng mga lumang drainage system sa lugar bilang storage section ng tubig baha. Pero dahil hindi pa ito tapos, tiis-tiis muna ang mga residente sa traffic at baha. Inaasahang matatapos ito sa susunod na taon. Malalim po hanggang dito. Hanggang dito pa ang tubig. Hindi matapos-tapos eh. Kasi hindi pa naman nadugtong-dugtong po yung kanal na yan eh. Pag natapos ulat, yan nadugtong-dugtong na. Yung maibsan po siguro yung ba. Ang lalong lumala. Kasi dati hindi naman bumaba doon sa mga bandaron. Ngayon, masyado na pong binahan na rin po sila. Tapos dito po sobrang taas pa rin po. Kasama sa action plan ng paglilinis ng mga estero at clearing operations sa mga waterways na tinirhan na ng informal settlers. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.